hindi ko pa rin mapapatawad si Akaza. Kung hindi mo pa napapanood ang Infinity Castle movie o hindi mo pa nababasa ang manga ng Demon Slayer, siguro sasabihin mo na talagang hindi ko mapapatawad si Akaza bro. Siya yung dahilan kung bakit naging donut yung paborito kong Hashira. Well, ganyan na ganyan din yung nararamdaman ko. Pero paano kung sinabi ko na mali yung tingin mo sa kanya? Paano kung ayaw talaga ni Akaza na maging isang demon? At paano kung hindi niya pala sinasadya na gawing donut si Rengoku? Ngayong araw mga pre, samahan niyo akong alamin ang napakalungkot na kwento sa buhay ni Akaza bago pa siya maging isang demon. At sa dulo, malalaman niyo ang rason kung bakit hindi ko pa rin siya mapapatawad. Nalaman nga natin ang backstory ni Akaza nung kinalaban niya si Giyu at Tanjiro sa Infinity Castle arc. Matapos ang kanilang napakatinding labanan, nagawang putulin ni Tanjiro ang ulo ni Akaza nung na-awaken niya ang Transparent World. Dahil hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Tanjiro, sinubukan ni Akaza na ibalik ang kanyang ulo para patuloy pa rin na makipaglaban. Pero buti na lang, binato ni Giyu ang kanyang sword, kaya naman tuluyan nang naglaho ang kanyang ulo. However, despite na naputol na ang kanyang ulo, hindi pa rin namamatay ang katawan ni Akaza. Kaya naman, sinipan niya ng malakas si Tanjiro kung saan hindi na nga ito nakabangon. At habang papalapit si Akaza kay Giyu, may isang tao na humawak sa kanyang kamay. At first, hindi ma-recognize ni Akaza kung sino ang pumipigil sa kanya. Pero sa puntong ito, dahan-dahan nang bumabalik ang mga alaala ni Akaza nung hindi pa siya naging isang demon. Around 130 years ago, isinilang ang isang bata na nagngangalang Hakuji. Si Hakuji ay lumaki sa isang mahirap na pamilya kung saan ang kanyang tatay ay merong napakalubang sakit. At dahil siya lang ang nag-aalaga sa kanyang tatay, walang choice si Hakuji kundi magnakaw ng pera para lang may pambili ng panggamot. At unfortunately, ilang beses na nga siyang nahuli. Kaya naman, nilagyan siya ng tattoo sa kanyang mga kamay na nagpapakita na isa siyang kriminal. At sinabihan din siya na kung sakaling maulit pa ito, ay puputulin na ang kanyang mga kamay. Ngayon, habang pauwi na si Hakuji, sinalubong siya ng kanyang mga kapitbahay para ipaalam na namatay na ang kanyang tatay. Nang malaman daw kasi ng kanyang tatay na nahuli na naman siya dahil sa pagnanakaw, ay nagawa nga nitong magpakamatay. Sa iniwan nitong sulat, sinabi ng kanyang tatay na ayaw niyang tumanggap ng pera na galing sa pagnanakaw at nais niyang magkaroon si Hakuji ng tapat na pamumuhay. Humingi rin siya ng tawad dahil sa pagiging pabigat daw kay Hakuji. Since 11 years old pa lang si Hakuji sa time na to, hindi niya lubusang maintindihan ang mga pangyayari. Hindi niya magets kung bakit sila naghihirap, kung bakit kailangan pang mamatay ng kanyang tatay, at kung bakit kailangan pa nitong humingi ng tawad wala naman daw siyang ginawang kasalanan. Sinabi niya rin na kaya niyang tiisin ang kahit anong paghihirap at parusa para lang makabili ng panggamot. Ang tanging gusto niya lang mangyari ay gumaling ang kanyang tatay. Pero dahil sa matinding galit, nagwala si Hakuji kung saan binugbog niya ang 7 lalaking ito gamit lang ang kanyang mga kamay. At dito niya rin natagpuan si Keiso. Si Keiso ay isang dojo master na nagmamay-ari ng isang local dojo. Kaya naman, inatake niya kaagad si Keiso. Pero nabugbog nga siya ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, dinala siya ni Keiso sa kanyang bahay upang gawing estudyante sa kanyang dojo at para alagaan din ang kanyang babaeng anak na may malubang sakit. Sapagkat pumanaw na raw ang kanyang asawa dahil sa matinding stress sa pag-aalaga nito. Ngayon, nung nakita ni Hakuji ang babaeng anak ni Keiso na si Koyuki, ay nagulat siya ng husto. Hindi lang dahil nalabat foresight siya, kundi dahil naalala niya ang sitwasyon ng kanyang tatay kay Koyuki. Simula nun, araw-araw nang inaalagaan ni Hakuji si Koyuki. At one time, habang inaalagaan niya ito, humingi ng tawad si Koyuki dahil sa pagiging pabigat daw kay Hakuji.
Pero napatanong na lang si Hakuji sa kanyang sarili kung bakit lagi na lang itong nagsosorry. Siya nga yung lubos na nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Sinabi pa nga ni Hakuji kay Koyoki na kung sakaling hindi nila makita ang fireworks sa gabing yon, meron pa naman daw susunod na mga taon. Dito pa lang makikita na natin kung gaano talaga kabait at kabuti ang puso ni Hakuji. Makalipas ng ilang taon, nung naging 18 years old na si Hakuji at 16 years old naman si Koyoki, kung saan unti-unti na rin gumagaling ang kanyang kalusugan, tinawag ni Keiso si Hakuji para sabihin ang napaka-importanting bagay. Tinanong ni Keiso kung okay lang ba kay Hakuji na siya ang magmamay-ari ng dojo at kung maaari rin bang maging asawa niya si Koyoki. Nung narinig ito ni Hakuji ay hindi siya lubos na makapaniwala. Hindi niya kailanman naisip na magkakaroon siya ng kinabukasan. Especially ang isang kinabukasang may taong magmamahal sa kanya ng totoo. Kaya sa moment na yon, walang ibang gustong gawin si Hakuji kundi protektahan ang dalawang taong ito kahit kapalit man ng kanyang buhay. Ngayon, sa isang festival, tinanong ni Hakuji si Koyoki kung okay lang ba talaga sa kanya na siya yung papakasalan niya. Tinanong naman ni Koyoki kung naalala pa ba ni Hakuji yung time na sinabi niya na kung sakaling hindi nila makita ang fireworks sa taong yon ay marami pa namang susunod na mga taon. Nung sinabi raw yun ni Hakuji ay sobrang natuwa raw si Koyoki to the point na umiyak siya dahil hindi siya nag-e-expect na mabubuhay pa sa susunod na mga taon. Kaya naman, tinanong ni Koyoki si Hakuji na, "Will you be my husband?" Sagot naman ni Hakuji ay oo. At nangako siya na magiging mas malakas para maprotektahan niya si Koyoki habang buhay. Pagkatapos, dahil sa sobrang tuwa ni Hakuji, binisita niya ang puntod na kanyang tatay para ipaalam na ikakasal na siya. Pero nung bumalik na si Hakuji, nararamdaman niya na may kakaibang nangyari. Dahil sa inggit, nilason na kabilang dojo ang balon na kanilang iniinom kasi hindi raw nila kayang talunin si Keiso at Hakuji sa pakikipaglaban. At unfortunately, hindi lang si Keiso ang namatay, kundi pati na rin si Koyoki. Muling gumuho ang mundo ni Hakuji dahil ang dalawang tao na nagbigay sa kanya ng rason para mabuhay ay namatay nang wala siya. Ni hindi niya man lang sila naprotektahan at ni hindi niya man lang natupad ang kanyang pangako. Kaya naman, pinuntahan ni Hakuji ang kabilang dojo para maghigante. At nagawa niyang patayin ang 67 na mga member nito gamit lang ang kanyang mga kamay. Sa sobrang lala ng pangyayari, hindi na nga makilala ang mga bangkay nila. After kumalat ang balita, agad na dumating ang Demon King na si Muzan. Inakala ni Muzan na ang gumawa nito ay isang demon. Pero na-disappoint siya nang malaman niya na isang tao lang pala ang may kagagawan nito. Nang makita ni Hakuji si Muzan, inatake niya kaagad ito. Pero nagawa ngang matamaan ni Muzan ang ulo ni Hakuji. At dito na inoffer ni Muzan ang kanyang dugo para gawing demon si Hakuji. Sinabi naman ni Hakuji na, "I just don't care anymore." So basically, hindi talaga tinanggap ni Hakuji ang offer ni Muzan na maging isang demon. Sinabi niya lang na wala na siyang pake sa kahit ano dahil wala nang natitira sa kanya. Wala na ang kanyang tatay, wala na si Keiso, at wala na din ang babaeng papakasalan niya. Kaya hindi alam ni Hakuji kung ano pa yung gagawin niya sa mundong ito. After maging demon si Hakuji, nawala na rin ang kanyang mga alaala. Kaya ang gusto niya na lang gawin ay maging pinakamalakas na demon. At sa loob ng mahigit 130 years, pumatay siya ng libo-libong inosenteng mga tao hanggang sa nakilala bilang Upper Moon Tree na si Akaza. Una nga nating nakita si Akaza sa anime ay nung kinalaban niya si Rengoku sa Mugen Train Arc. And yes, tulad ng alam nating lahat, si Akaza nga ang dahilan kung bakit namatay si Rengoku. Now, matapos ang napakahabang flashback ni Akaza, patuloy pa rin siyang nag-regenerate at nakipaglaban kay Giyu. Nung atake na ulit siya gamit ang kanyang Demon Blood Art ay nagawa na nga ni Tanjiro na makabangon. However, dahil wala nang gaanong lakas si Tanjiro sa time na to, ay nabitawan niya ang kanyang sword. Kaya ang ginawa na lang ni bro ay sinapak niya si Akaza sa muka. Ang simpleng sapak na ito ay wala talagang talab sa isang demon, especially sa isang Upper Moon. Pero dahil sa sapak na ito, dito na na-realize ni Akaza kung sino ba talaga ang kanyang tunay na kalaban. Ngayon, nung aatake ulit si Akaza gamit ang technique na ginamit niya kay Rengoku, ngumiti si Akaza at inatake niya ang kanyang sarili.
Pero sa kabila nito, patuloy pa rin nag-regenerate si Akaza. Kaya sinabi niya na tapos na yung laban at inaamin niya na natalo na siya nung naputol ni Tanjiro ang kanyang ulo. Ang gusto niya na lang ay pumunta sa impyerno ng mapayapa. Nung huminto na si Akaza, dito niya na muling nakita ang kanyang tatay at si Keiso. Humingi siya ng tawad sa kanyang malubhang mga nagawa. Ngunit biglang lumitaw ang presence ni Muzan kung saan pinipilit niya si Akaza na huwag sumuko at patuloy pa ring lumaban. Pero sa hindi inaasahan, dito na nakita ni Akaza si Koyoki. Tinakpan ni Koyoki ang tenga ni Akaza para hindi niya marinig si Muzan. At ang scene na ito ay ang pinaka-emotional na scene hindi lang sa Infinity Castle movie, kundi sa buong Demon Slayer mismo para sa akin. Nung pinapanood ko ang scene na to sa sine, kahit ihing-ihin na ako sa time na yon, hindi ako makaalis sa inuupuan ko at makapuntang CR dahil grabe na yung iyak ko pre. And mind you, hindi lang ito ang unang beses. Ilang beses ko nang nabasa ang scene na to sa manga pag gumagawa ako ng Demon Slayer video. At every single time, hindi ko pa rin mapigilang umiyak sa scene na to. OA na kung OA pre, pero ganun talaga yung impact nito para sa akin. Lalo na nung nalaman ko ang mga bagay na to. Kahit na naging demon si Akaza at nawala na ang kanyang memories, may mga bagay pa rin na nananatili sa kanya bilang si Hakuji. Tulad na lang ng kanyang technique na compass needle. Kung mapapansin nyo, parehas na parehas nga ito sa isang snowflake. At ang rason nito ay dahil nagsusuot lagi si Koyoki ng snowflake na hairpin. Karamihan din sa mga pangalan ng technique ni Akaza ay based sa mga fireworks, which is connected din kay Koyoki. At ang rason kung bakit hindi rin pumapatay o kumakain si Akaza ng mga babae ay dahil sa pagmamahal niya kay Koyoki. Pre, ganun siya ka green flag. Pero ang nakakabilib din talaga dito ay kung gaano katagal nag-antay si Koyoki kay Akaza. At nung namatay na si Akaza, kung titignan nyo ang paligid, makikita natin na umaapoy ito na parang nasa impyerno. So possible, sinamahan ni Koyoki si Akaza sa impyerno. Based din sa isang non-canon bonus chapter, kung saan ini-interview nila ang mga demon sa impyerno, makikita natin sa tabi ni Akaza si Koyoki. Although kahit non-canon ito, sa tingin ko talaga, sinamahan niya si Hakuji sa impyerno. Pre, ito yung true love para sa akin. At ang rason din pala kung bakit napaka-special ng story ni Akaza sa akin ay dahil natagpuan ko na din ang aking Koyoki. Ay! Pero seryoso, kung matagal ka nang nanonood sa akin, nabanggit ko na sa dati kong mga video si Miss Akishi. Eto siya itong nasa likod ng profile ko. Kaya siguro eto na rin yung tamang panahon para sabihin sa inyo na noong March ay nag-propose na po ako sa kanya. At soon, malapit na rin po kaming ikakasal. Wala lang, gusto ko lang manginggit. Sinabi ko kanina sa umpisa na hindi ko pa rin mapapatawad si Akaza. Although kahit napakabait ni Akaza nung siya ay nabubuhay bilang isang tao, hindi pa rin ito excuse sa mga nagawa niya bilang isang demon. Sa libu-libong inosenteng tao na kanyang pinatay, kasama na dito ang paborito kong Hashira. Kaya tulad ng sinabi ko, hindi ko pa rin mapapatawad si Akaza. Pero, mapapatawad ko si Hakuji. Nga pala, napansin ko na 82% sa mga nanonood sa akin sa YouTube ay hindi pala nakasubscribe. Ba't naman ganun? Tsaka napansin ko din na mas marami din yung nanonood sa akin sa Facebook at tsaka sa TikTok. Kaya kung pinapanood mo man to sa Facebook o di kaya sa TikTok, lumipat ka na sa YouTube. Sa YouTube lang kasi ako kumikita mga pre, kaya baka naman subscribe.